State your name. Having been elected, position. Thank you. Philippines Quezon City Chapter. Feel my solemnly swear. I will well and faithfully discharge. Best of my ability. Duties of my present position. Ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa sa calendar na bigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na gustong mas paagahan at hindi July 30 o so far okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot, pero maikli pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. The calendar will not be approved by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court, although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. Usapan din ba ni Sen Coco yung opinion niya about Article 6 and Article 11, yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court? Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya tungkol doon? Kasi yung binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body but as impeachment body. Hindi namin napag-usapan yon. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado, sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. SP, but do you agree that your role, your hat as Senator Judges, hindi siya kasama ng legislative function niya? Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, edi may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda, pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis ng mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero SP, Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court, meron nang inilabas na hatol patungkol sa petisyon ng kampo ni VP Sara Duterte hinggil sa kanyang impeachment complaints na isinusulong ng taga-kamara at meron ng desisyon dito di umano ang Korte Suprema. Usap-usapan pa rin sa ngayon ang desisyon ni Senate President Chis Escudero hinggil sa proposed timetable ng impeachment trial kung saan gaganapin pa di umano sa June to July ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pagkatapos pa di umano ito ng recess ng Senado at sa June pa sila magre-resume. Ayon sa mga taga-kamara ay hindi sinunod ni Escudero ang constitutional process na shall be conducted forthwith o immediately or unreasonable delay. Dahil ayon sa mga mambabatas ay maaari umanong magpatawag ng special session ang Senado kahit nagre-recess pa ito upang masimulan ang impeachment trial. Bilang impeachment court, ang Senado ay magko-conduct ng impeachment at ang mga napiling mga representatives ay tatayong prosecution panel. Subalit muling nanindigan si SP Chis Escudero sa isang press conference na merong rules ang Senado na kanilang sinusunod at hindi nila pwedeng labagin.
Ayon pa sa kanya, ay walang karapatan ng sinuman na madaliin ang kanilang pagdesisyon. Hindi di umano niya papayagan na bigyan ng pagkakataon ng kampo ng Vice Presidente o kung sino man na nasasakdal sa impeachment upang questionin ang hakbang nila kung simulan nila kaagad ito na taliwas sa rules ng Senado. Hindi di umano niya babaguhin ang rules ng Senado dahil dito ay tila ikinadismaya ito ng mga sumusuporta na simulan ng impeachment trial. Tinawag nila itong delaying tactics ng Senado. Kung magsisimula pa sa June to July ang usapin sa impeachment trial, ay tatawid ito sa 20th Congress kung saan may bagong mga halal na senador at congressmen na uupo sa plenaryo at sa Kamara upang tatayong impeachment court. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilan yan. Testing na din. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami. Kayo naman, di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Coco that... Hindi nga namin napag-usapan yan eh. I mean, the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niya daw sa kanya, tama yung assumption niya. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga, mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. Hindi sinasabi ni Madjo na magpo-constitute ng subcommittee, hindi pwede mag-start without hindi ba nag-resume yung... Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So, hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Nung nakausap niyo Silang dalawa kaya yung pag-usapan nyo. Si minority at majority na lang. Ibig sabihin dinadamay nyo pa ako dyan. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangangampanya siya eh. So yun ang pinag-usapan namin, hindi namin napag-usapan. Wala about this? Wala about this? Ano? Nothing about it. Mga sa gilid-gilid lang. Ano yung mga salita yun? Ano? Ano po yung mga salita? Wala. Ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pang quote eh. Sir, hindi sir soundbite lang kasi sir, di ba parang ilang Nagkausap beses na kami. siya Basically, ang nag-request? sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat o isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. SP, yung letter po kay VP Sara and
and kay House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang just- kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. SP, binabanggit po si Sen Coco, it's now up to the people. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators na To. kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial or maghintay pa ng next month. Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang years? Thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the bi-mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold.
Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan. May sasabihin ako sa iyo, Mian, mamaya. Paalala mo sa akin. 3 months pa yung hinihintay natin. Eh, lahat na-achieve na. Anong advice mo na lang sa mga... Nilahat mo naman, ako hindi. Ikaw, baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Kaya nga, ang daming kwento, kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So, with of course, parang lalong magdadami yung clamor na magtarap or magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question. Nadadami yan. At saka ulitin ko. Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Sinong ano? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang before yung advice dun sa mga involved sa trial. Aralin yung rules, maghanap ng evidence. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag ito yung nagsimula na, ay mahanda tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pag-utos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Special session off the table. Off the table sa parte nino. Kayo po. Sa Senate. Kasi kayo po. Ulitin ko under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So, sir, off the table yung slide. Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba? Ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Para dito nga, sir. Ulitin ko para dito, hindi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Pero, sorry, SP. Isa lang clarify. So, pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung anong tatawaging special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, wala... po ang may kapangyarihan to try and decide the impeachment. Kaya magkakaroon po sa akin na hindi ko po masagot kung ano mangyayari. At pwede pong i-ignore. Pwede yan. Hindi ko sinasabi ignore nila. Pwede nila sabihin, hiwalay kami, we have separation of powers. Sa aming tingin, kami ang dapat mag-delitis nitong impeachment complaint. Kaya, sorry Mr. Court Suprema, hindi po namin masusunod ang inyong utos. Tingin na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil
pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment, sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinyon para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlon. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates nothing less. Next. SP, good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa Constitution yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Have to convene on a date certain. It's not the oath-taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon, regardless of when we took our oaths. In fact, yung labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that.
It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. Sir, according to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule nyo this time? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, malaking bahagi ng Corona impeachment nangyari din nung recess. So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanting piraso ng legislasyon na dapat ibasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at itong i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule nyo for committee hearings? Kasi you will all be... We will allow committee hearings to conduct hearing. We will allow committees to conduct hearings during session. Unless may kailangan pagbotohan that their physical presence would be needed in plenary. So, it will be like 3 onwards, yung committee hearings? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, edi kailan naman kami magsesesyon? Mas madaling payagan yung mga komiteng mag-hearing habang may sesyon by way of an exemption to our rules. Para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka nagda-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically informing them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the officials of the Senate. The letter to the parties also has the proposed timetable. Yes. So essentially, as an attachment to the letters to the senators. So essentially, kung ano yung sinare nyo sa amin, can we get a copy of the letters to the parties? Yes. Okay. Pinabigay ko na kanina pa eh. Sir, yung pong kukuhain natin na private lawyers... Ibigay nyo na nga. Bigyan nyo kayo. Ilang pa kopya meron kayo? Isa lang o tatlo? Kulang yan. Isang kopya lang yan. Sir, Kasi naman. sir, yung legal Tatanda team... ako sa inyo. Yung legal team, sir, meron na pong kausap talaga na makakapartner yung Senado? Wala pa. Yung unang kinausap namin, tamo kaya ayaw kong banggitin sa inyo nung una, tumanggi. Dahil yung kanilang mga commitments prevents them from participating in supposedly highly politically charged cases. So we are still searching. But in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Isa pa lang naman yun sa amin, di ba? Yung mandamus kaugnay ng pag-hearing. Isa pa lang, di ba? Yung kay VP Sara, iintayin naming matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Because as I understand it, I've read the petition. There are no allegations against the Senate in the petition itself. The Senate was merely included as a necessary party dahil sa amin nakafile yung case eh. Pero wala namang alegasyon laban sa amin, wala ring hinihiling laban galing sa amin. In fact, diretso nyo nalang hinihiling sa Korte Suprema na ipadismiss ito. So, i-refer namin malamang ito sa Solicitor General matapos naming matanggap yung notice kung talagang pinapa-comment kami o hindi. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin kami named party dun sa nabasa kong petisyon. Baka iba kasi naisaad ng spokesperson doon sa actual na notice na matatanggap namin. So we will formally await the notice coming from the Supreme Court. As of today, wala pa kami natatanggap kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara. Sir, sorry. Ito po bang mga steps na tinitake ngayon ng Senate? Is this in response to people who are commenting na, ay, walang ginagawa, inuupuan lang ng Senate? No.
No. It took us this long to be able to do these things again because we are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. This is not in response to any call or clamor or kahilingan ng kahit sino man, lalo na mga partisano o bias ng mga tao. Ito ang trabaho po namin. May humiling man o wala, may clamor man o wala, ano man ang sinasabi ng mga bias o wala. Sorry, isang question pa Yes. po dun sa legal team. Sir, ano po yung mga challenges na hinaharap ng Senado kung bakit mahirap kumuha ng legal team na tutulong po? Una, syempre, hindi naman ganun kadaling magbayad ng abogado dahil public funds ito. Depende kung magkano. Syempre, yung malalaki at magagaling, quote-unquote, malaki, meaning maraming malalaking law firms. Syempre, mahal yon sa tinitimbang namin, binabalansin namin syempre.